Breaking news, Zaldico, balak yariin. Naku po, mga banateros, mukhang hindi simpleng pagkahuli lang kay Zaldico ang istoryang ito. Dahil habang nasa kustodya siya, lalong lumalakas ang bulong-bulungan na baka may gustong mauna siyang patahimikin bago pa siya tuluyang makapagsalita at magbulgar. At ang pinakamatindi nito, si Zaldico mismo noon na nagsabi na baka siya ay yariin bago pa niya mailabas ang buong katotohanan. Kaya ang tanong ng bayan nga dito, bakit parang may nagmamadali na iuwi siya? Bakit parang mas gustong mapauwi agad ang tao kaysa maprotektahan at makapagsalita ng maayos? Naku po. At mga kababayan, dito lalo umiinit ang eksena dahil kung totoo na nagsisimula ng manginig ang ilang malalaking pangalan na sinangkot ni Zaldico, posible kayang may ex-deal na inahahanda kapalit ng kanyang pagtatahimik? Nako. O mas malala, baka may mga gustong unahan ang lahat para hindi na siya makarating sa puntong makakapagsiwalat. Nako. Kaya mga banateros, meron tayong sasabihing mga kwento at sikreto. Panoorin ninyo hanggang dulo ha. Dahil hihimayin natin ngayon kung bakit maraming naniniwala na ang laban dito ay hindi lang tungkol sa pagkahuli, kundi tungkol sa kung sinong unang mapapatahimik. Nako. Alam nyo ha, ito po ay mainit na usapin ngayon. At ako po, inoobserbahan ko yung mga reaksyon mula sa mga politiko, sa mga gustong maging presidente, at kung sino-sino pa. Tila atat na silang pauwiin si Zaldico. Tila bagang atat na silang makuha si Zaldico. Ano kaya ang gagawin nila sa kanya? Kung ako ang tatanungin nyo, mamaya ko sasabihin ang gusto kong mangyari. Unya ko sasabihin po. Ano? Mamaya na, relax lang kayo. Kayo naman, no? Masyado naman kayo mainit, nagsisimula pa lang tayo. Hindi kasi mga kababayan, na lagi niyong tatandaan po na itong mga nangyayari sa ating bansa, ito ay lahat may relationship sa 2028 election. Tandaan niya, as a matter of fact, yung iskandalo na kinasangkutan ni Zaldico, tandaan ninyo, yung pera doon ginamit during the campaign, 2025 election. Alam natin na hindi pa nauubos yun at gagamitin pa yan sa 2028. Nasa ng pera? Bilyon-bilyon ang nawala. Hindi lamang po patungkol kay Zaldico ito ha. Yung entire scandal ng flood control. Lahat ito para sa mga kampanya sa 2025 at itong darating na 2028. At kitang-kita naman natin na yung mga diversion na ginagawa ay para talaga malihis sa tunay na salarin. Kaya alam mo, meron nga ako nabasa Meron na si Mike Defensor, sabi niya, protect Zaldico. Ako ayoko. Hindi naman, kayo naman. Ang akin, para sa akin meron ako mas magandang suggestion. Unya-unya. Unya-unya natin na i-discuss yung ating suggestion. Dahil alam nyo, sa totoo lang po mga kababayan, delicates itong pangyayaring ito. Dahil alam natin, ito yung meron talagang direktang kaalaman. Nagtataka nga ako Atat na atat silang pauwiin si Zaldico para daw ma-prosecute, mahatulan, at kinukundinan nila ngayon. Pero wag niyong kakalimutan na meron siyang mga tauhan na inutusan. At itong mga inutusan niyang tauhan, nagsalita na. Anong ginawa? Binaliwala ng gobyernong ito.
yung 18 na dating security ni Zaldico na mismong inutusan niya, alam nyo mga kababayan, hindi nga nila pinakinggan eh. Nung ang tinuturo na nakasangkot ay walang iba kundi ang presidente at si Romualdez. Hindi nila pinakinggan. Sa tingin ninyo, pakikinggan nila si Zaldico? Pag tinuro niya na si Marcos? I doubt. O bakit sila atat na atat pa uwiin? Your guess is good as mine. Dahil nagsiwalat na siya eh. Hindi naman siya pinakinggan. Nagsiwalat na yung mga inutusan niya. Hindi rin sila pinakinggan. Pero atat na atat sila na kesyo iimbitahan pa daw sa Blue Ribbon. Abay, gago pala. Sorry. Abay, siraulo pala kayo eh. Yun yung nandito na inutusan mismo ni Zaldico, hindi nyo nga inimbitahan eh. Tapos sasabihin nyo nga, imbitahan namin si Zaldico. Ano kalokohan yan? Huwag nyo kaming pinaglululoko. Diba? Kung kayo luko-luko, kami hindi. Hindi, isipin nyo na maigi yan mga kababayan ha. Kasi, ewan ko, ako ay tinitingnan ko lang kasi yung mga kasaysayan. Okay. Eto, pakinggan natin yung ano ba nangyari dito kay Zaldico? Who is Zaldico? Pakinggan natin. Nahuli na rin sa wakas si dating Congressman Zaldico pero hindi po sa paraan na inasahan ng marami. Sa matagal na panahon, inisip kasi ng marami na ang International Criminal Police Organization or Interpol ang kukuha sa kanya gamit po ang isang red notice gaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte. Inisip naman ng iba na hindi madaling makuha si Zaldico dahil meron na raw siyang tinatawag na Portuguese Golden Passport na binibigay daw ng Portugal sa mga banyagang nag-i-invest sa kanilang bansa. Kagabi, inanunsyo ng Pangulong Marcos na nahuli si Ko sa siyudad ng Prague, ang kabisera ng bansang Czech Republic o kung tawagin natin dati ay ang Czechoslovakia. At malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi po Interpol ang nakakuha kay Zaldico. Sa halip, inaresto si Zaldico dahil wala siyang travel documents. Ayun. Sa madaling sabi, wala po siyang valid passport maging Philippine o Portuguese. Pero ang tanong, bakit masyadong bida-bida na naman si John Vic Remulla? Siya kagad na nagpa-interview nung umaga. Kahapon. Nung nahuli nung gabi, nung na-confirm nung gabi, umagang-umaga, unang balita, nagpa-interview kagad siya. Nakakala mo siya may kagagawan kung bakit nahuli si Zaldico. Yan yung mga katangian ng mga politiko na nakakasawa na, yung mga style Ontiveros, yung mga credit grabber, style Robredo, style John Vic Remulla. Yung mga credit grabber, nakala mo silang dahilan ng pagkahuli. Hindi ho. Nahuli dahil walang passport na dala-dala. Mga kababayan, tandaan ninyo ha, kahit ordinaryong tao, pag hindi mo dala-dala ang passport mo, tapos yung pumasok siya sa isang bansa na hindi niya dala yung passport, sa tingin nyo, hindi kayo huhulihin kung kahit ordinaryong tao kayo? Huhulihin kayo for sure. Tama, mali? Kaya siya hinuli. Hindi dahil sa effort ng gobyerno natin. Ngayon, tila, kasi pinapakita ko sa inyo yung konteksto. Ngayon, tila, sinasabi nila na parang, kita nyo na, may effort kami ha, na sugpuin ang salarin sa flood control. Pero wait, hindi kayo may kagagawa ng pagkahuli. Ano palang nangyari sa mahiwagang Golden Passport na binigay daw ng Portugal? Misconception po kasi yan. Wala naman talagang Golden Passport ang Portugal. Ang meron po sila ay Golden Visa. Gaya po ng ilan pa mga EU countries, ang Portugal ay nagbibigay ng tinatawag niyang Residence Permit for Investment Activity or ARI permit sa mga piling foreign investors. Ito Mag-invest nga ako dyan nang magkaroon ako ng Golden Visa.
pong Golden Visa Program kung tawagin, nagsimula noon pang 2013. Nagbibigay po ito ng permanent residency sa mga banyaga na mag-invest ng kalahating milyong euros sa Portugal. Magkano ba yung kalating milyong euros? Kaya ko ba yun? Ay, hindi pa. Sorry naman. Kala ko kalahating milyong pesos lang. Pwede tayo dyan. Maging sa investment funds or new businesses o dati sa real estate. Magmula po noong 2013, 40,000 banyaga na ang nabigyan itong Portuguese Golden Visa. At kung meron ka nito, pwede kang mabuhay, magtrabaho o mag-aral sa Portugal. At pwede ka rin bumiyahe sa ibang bansa na kasama doon sa EU or European Union ng walang Schengen visa. Dahil nga, meron ka ng Portuguese Golden Visa at ang Portugal, siyempre, bahagi po ng EU. Ang Yun. suspetsa ngayon na marami, ito talaga ang nakuha ni Zaldico, isa pong Portuguese Golden Visa. Pero ito nga, kung meron na siyang Portuguese Golden Visa, bakit pa rin siya dinampot sa Czech Republic dahil sa kawalan ng travel documents? Maring ito po ang dahilan. Ang anumang visa ay may visa lamang kung meron ka pang passport. Sa madaling salita, kahit isang katerba ang iyong visa, kung kanselado naman ang iyong passport, hindi ka rin makakausad. Sa kaso po ni Zaldico, ang kanyang Philippine passport kanselado na mula pa noong nakaraang Disyembre dahil sa kinakaharap niyang kaso ng korupsyon. Kung ganon, kahit may Portuguese Golden Visa siya, katumbas lamang po ito ng tanso kung walang kadikit na valid Philippine Ayun. passport. Mga kapatid, Tanso, aba. Yung mga followers ni Marcos. Kamusta na mga tanso? Hindi, pero eto pansinin ninyo. Bakit tila atat na atat silang pauwiin? Hindi pagmasdan ninyo ito. Yan. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Yan pinamamadali. Bakit? Wag nyo namang wag naman sanang maging Ninoy part 2 to Hindi naman magkakaroon ng revolusyon kung ito matigok. Pero wag naman ganun. Hindi naman tama yun. Ako, ang suggestion ko, mamaya ko nasasabihin. Pero para sa akin, bakit nagmamadali? Nagsalita naman na siya. Sinabi na niya yung salarin. Meron ding collaborating statement ang mga inutusan niya. Ibig sabihin, talagang nagtutugma-tugma ang ebidensya. Hindi naman ninyo pinakinggan. Tapos ngayon mamadaliin yung umuwi. Bakit? Makikipag-ex-deal kayo? Aaregluhin ninyo? Wag nyo na ako ituro areglado na yan. Ganon? Tapos, siya hindi magiging O baka naman gagawin ninyong state witness na naman yan, katulad nung pautot ni Bernardo. Di ba? Gagawin yung state witness yan, tapos ang ituturo lang si Romuald. Ako kasi hindi ako papayag. Hindi ako satisfied na ibigay ang ulo ni Romualdez. Ibig sabihin ng ibigay ulo, hindi pugutan Nililinaw natin kasi daming tanga dyan Hindi gano'n. Ang ibig ko sabihin, para bagang sasabihin mo na, ituro mo si Romualdez, basta iwas mo na ako iwas na si Marcos. Ganun ba ang inyong plano? Ilaglag na si Romualdez? Ako hindi ko papayag sa ganun. Kasi again, di ba, sabi nga nila, hindi makakagalaw si Zaldico nang hindi gumagalaw ang speaker. Pero ang speaker, hindi rin niya makakagalaw kung walang presidente. That's the truth in our country. Kaya nga sabi nung sabi ng naaalala ko, 'di ba, meron chika-chika na papalitan daw ang speaker. Si speaker papalitan daw nung Puno. Ang sagot naman ni Puno imposible yan dahil whether you like it or not, ang talaga namang namimili at nagko-control ng kamera o nagbabasbas, nag-a-appoint o nag-a-anoint ng isang Speaker of the House, walang iba kung hindi ang presidente. Galing yan mismo kay Puno, sinabi niya. Kaya pinabubulaanan niya yung chismis na siya ang
ang papalit na speaker. Alam naman natin na sila ay hindi na rin na pumapabor tila sa impeachment. So, imposible. Tama siya dun. Tama siya dun. Dahil malamang sa malamang talaga, totoo naman ng speaker hindi makakagalaw ng walang presidente. So, therefore, if Zaldico is considered as guilty na sinasabi ngayon ng ilan dyan, therefore, nakagalaw yan dahil kay Speaker Romualdez. At nakagalaw si Speaker Romualdez dahil kay President Marcos. Tama, mali? Bakit ngayon pinamamadali niyong makauwi? Ano plano ninyo? May plano ba kayo? Anyway, dagdagan na lang natin ng Terminal 5. Dagdagan natin ng Terminal 5 tapos ipapangalan ninyo kay Zaldico. Huwag ganun. Pauwi sa puganteng si Zaldico. Inaresto si Ko sa Prague, Czech Republic matapos ng kaing tumawid ng Germany nang walang dokumento. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, gaano pa katagal bago mapauwi ng bansa si Zaldico? Alam mo, Julius, kabilang yan dun sa mga inaantabayan na natin na ibibigay na detalye ng Malacanang. Ang sinasabi kasi baka daw abutin pa ng 3 weeks bago pa makabalik ng Pilipinas etong si Zaldico. Pero kanina nga sinabi lang ng Malacanang na isang welcome development para sa Pangulong Bongbong Marcos na finally ay naaresto na etong si Zaldico na itinuturing nga ngayong pugante makalipas ang halos isang taon na pagtatago niya sa ibang bansa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma kagabi na nahuli na si dating Congressman Zaldico sa Prague sa Czech Republic. Ayon sa Pangulo, nahuli si Ko sa border ng Germany matapos tangkaing pumasok doon mula sa Czech Republic. Hindi siya nakalusot sa Germany dahil walang kaukulang dokumento, kaya ibinalik sa mga otoridad sa Czech kung saan siya nakakulong. Sabi naman ng Malacanang, ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang pagkakahuli kay Ko at pinamamadali na ang pagpapauwi sa kanya. Nako, pinamamadali na ni Marcos ang pagpapauwi. Alam na this. Para harapin ang alegasyon sa flood control scandal. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Nais lang po natin ipaalala sa mga nagsasabing kinalimutan na ang flood control scandal. Hindi po yan totoo. Ang pagkilos ng gobyerno, ang utos ng Pangulo ay nananatili. Managot ang dapat na managot. Ewan ko sa'yo, wala ka talagang kwenta. Wala talagang kwenta ito, no? Managot ang dapat managot. Nagsasalita na nga siya eh. Tinuturo niya na nga kung sino eh. Tapos nung nagsalita na siya, ayaw niyo nang pakinggan. Tapos sasabihin niyo, managot ang dapat managot. Ewan ko sa'yo, gulo mong kausap. Handa rin daw si Pangulong Marcos na makinig sa mga isisiwalat ni Ko. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Ang tanong dyan, handa ba kayong makinig? Kasi sa inyo, ang katotohanan ay hindi ituro si Marcos. Sa inyo, ang katotohanan kung ano yung convenient sa inyo. Pero yung tao, pag nagsalita na at itinuro na si Marcos at si Romualdez, ayaw nun niya. Ayaw nyo na. Di ba? Bakit? Bakit ganun? Hindi kayo handa marinig ang katotohanan. Kayo ang hindi handa. Siya handang magsalita, kayo hindi handa. Siya, stop that. Napaano ako dun Kung handa ba siya na sabihin kung sino, kung hindi natin sinasabing siya'y guilty, kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Sa panayam ng Good Morning Kapatid kay Interior Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang ang Department of Foreign Affairs ang namamahala sa deportation ng dating kongresista na posibleng abutin daw ng 1 linggo hanggang 1 buwan. He is behind bars. Ando doon ang police attaché ng... Ayan, no?
umagang-umaga, umeepal-epal to. Pagkagising, oy! Nahuli na siya. Kailangan ko ng umepal. Kailangan ko na lumabas sa telebisyon at angkinin. Yan ang, alam mo, ito ang pinaka, kung dati may Marojas ngayon. Ito si John Vic. Tapos, yung babaeng Marojas, si Ontiveros. Embassy of the Philippines. The request for his extradition because of unwanted alien. Yes. Kasi wala siyang travel document. Ikaw, unwanted secretary. That is the angle they are pursuing. July 2025 nang mag-leave of absence ang dating kongresista para magpagamot daw sa Amerika. Binigyan siya ng Kamara ng ultimatum na umuwi pero hindi ito sinunod Biko hanggang sa magbitiw bilang Ako Bicol Party List representative noong Setyembre. Nasa Paris, France daw siya nung buwan na yan. Nobyembre nang makita si Ko sa Japan ayon sa DILG. May ilang report din na nagsasabing nakita si Ko sa Singapore at Spain. Nitong Enero, sinabing nagpunta rin sa Sweden si Ko base sa isang notarized na petisyon sa Supreme Court. Matapos niyan, may impormasyong nagpunta rin siya sa Lisbon, Portugal. Nag-ikot din daw si Ko sa Italy at France. At saka nagtungong Czech Republic kung saan siya naaresto. Dati nang sinabi ng pamahalaan na nag-apply na ang Pilipinas ng Red Notice sa Interpol. Nag-apply na kami sa Interpol as of November for his red notice. Kung makuha namin yung red notice, automatically dadali na siya pupunta Pilipinas. Sabi ni Remulla, oras na makabalik sa Pilipinas si Zaldico, idediretso siya sa Camp Crame para sa booking procedure. Sabi naman ng PNP, handa sila sa kustodiya ni Ko paglapag sa bansa at titiyaking susundin ang due process. Pagkatapos sa PNP, at saka siya dadalhin sa Sandigang Bayan kung saan siya kinasuhan ng ombudsman para sa graft at malversation. Fireworks na yan. Aabot pa kaya sa PNP yan? All bets are off. Di na natin alam ano sasabihin niya. Oo, wala pa But tayong at least he will be under. Di natin alam ang sasabihin niya. Nakailang video na siya. Ano yun? Nagbibingi-bingihan kayo? Hindi kasi ito yung packaging nila na meron pa talagang sasabihin daw itong si Zaldico. Ako wala na akong tiwala kung babaguhin niya pa yung sasabihin niya Kunwari, babaguhin niya pagdating dito na iba na kwento. Pagkatapos niyang sabihin ng detalyado yung ilang video niya lumabas, detalyado yun Tapos gayon biglang sasabihin na, nag-aantay kami sa sasabihin ni Zaldico. Lokohan to Totoo, hindi niyo ba naisip yun? Lokohan to Excited kayo sa sasabihin niya. Nagsalita na siya, hindi niyo pinakinggan. Sa Sandigan. He is liable for perjury kung magsinungaling siya ron. Lilitisin siya, ipapakita ang ebidensya laban sa kanya, and he has a chance to defend himself also. Julius Sheriel ngayon nga ay sinabi ni Undersecretary Claire Castro na ang mga development na ito ay patunay na hindi nakakalimutan ng administrasyon yung pagtugis dito nga sa mga sinasabing sangkot sa flood control project, hindi kagaya daw ng puna ng iilan. Hindi daw nakakalimutan. Hoy, hindi nyo kagagawan yan mga gihingging kayo. Hindi nyo kagagawa na nahuli si Zaldico, tapos sasabihin nyo, hindi nyo kalimutan. Buti ka mo, nahuli ng gobyerno nila doon. Julius Sheriel? Masaya ang sabi noon ng DILG, may Portuguese passport si Zaldico. Posible rin ba na mapabalik siya sa Portugal at hindi dito sa bansa? Alam mo, hindi pa malinaw kung ano yung mangyayari sa ngayon na Cheryl dahil Alam mo bakit di malinaw? Kasi hindi naman natin kagagawa ng pagkahuli sa kanya. Kaya pasensya na pero katarantaduhan ang sinasabi ni Claire Castro na hindi namin nakakalimutan ng flood control scandal. Katarantaduhan yan. Wala kayong kinalaman dyan. Hindi nyo nga alam kung ano mangyayari kay Zaldico Basta ang alam nyo lang, gusto nyo siyang pauwiin agad-agad.
antabayanan din sana natin ang Malacanang na magbigay sa atin ng press briefing kanina dahil kabilang yan doon sa mga nais natin sanang linawin kung paano ba yung magiging proseso. Ang malinaw sa atin ngayon, mukhang wala nga tayong extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic. So ang aantabayanan natin ay kung mangyayari ba yung ginawa nila noon kay Arnie Teves na kinausap din ng pamahalaan yung Timor-Leste para diretsong maipabalik din dito sa Pilipinas. Ito namang si Zaldico, bagamat meron pang ang question tungkol dito sa kanyang mga dokumento. Cheryl. Yung sinasabi na hindi naman daw kaya nakalimutan lang ni Zaldico yung kanyang travel documents at syempre kapag na-present ngayon, absuelto na siya sa Prague. Oo, hindi pa natin alam yan. Ang makakasagot niyan yung mga legal expert, Cheryl. Dahil sa ngayon, ang ibinigay na detalye ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang hawak na dokumento. Etong si Zaldico, kapag nakapagpresenta siya, tingnan natin. Pero malinaw din naman na meron ng coordination ang Pilipinas dyan sa Czech Republic na sinasabi na meron ng existing arrest warrant. Etong si Zaldico dito sa Pilipinas dahil naipaalam na rin naman ng ating pamahalaan doon sa ibang bansa na ito ay involved doon sa issues on anomalies. Kaya malinaw na wanted siya dito sa Pilipinas. Mase, mahigit 24 hours na mangyari ito, no? Meron na ba tayong representative na nandun o kaya opisyal ng gobyerno na planong lumipad? Nakikita ninyo, nababasa din nyo. Tila walang kaalaman lang ng gobyerno kung ano mangyayari. Kasi nga, again, ulitin ko, hindi kagagawa natin yan. Ibig sabihin talaga, wala naman ng focus sila kay Zaldico hulihin at alamin ang katotohanan kasi nagsalita na yun dati. Anong gusto nila mangyari ngayon? Oh. Asap sa Prague para personal na makita itong si Zaldico? Ang malinaw sa ngayon, Julius, ang Department of Foreign Affairs, ang lead agency para ma-ensure na maibabalik dito sa Pilipinas etong si Zaldico. Meron din namang mga representative yung ating Pilipinas dyan sa mga embahada sa Europa. So I think it's safe to assume na meron nang nakikipag-coordinate dyan personally para makita kung ano na ba talaga ang totoong estado nitong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Lalo na't malinaw din naman ang utos ng Malacanang na nais nilang maibalik dito sa ating bansa. Kung sino nga yung mga involved o posibleng involved dito sa anomalies pagdating sa flood control. Julius. Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Ayan. Cheryl, Alam mo ako, ito lang ito. Listen to what I'm going to say, ladies and gentlemen. Sa tingin ko lang ito. Ako mas maigi para sa akin. Ako, alam nyo naman, di ba? Alam nyo naman na kinasuhan ako ni Zaldico. Alam nyo naman na galit ako dyan. Nung nahuli siya, tuwan-tuwa ako. Sa totoo lang. Bakit? Pinangarap niya akong maistorbo, makulong. Pero wala rin naman nangyari. Eto na sana yung paghihiganti ko, kuno, di ba? Pero kasi ako, ayoko yung sa bokabularyo kong paghihiganti. Sabi nga, leave room for God. Di ba? Kasi if you do not leave room for God, yung paghihiganti ko, ay kapiraso lang yun . Mahina yun. Di ba? Pero pag ang Panginoon ang siyang naghatol, ayun. Yun ang true justice. So, I will just leave room for God. Pero syempre ako, gusto ko siyang managot. Talagang managot sa kasalanan niya sa bayan natin. Hindi sa akin. Sa bayan natin. Pero mas gusto ko, sa totoo lang, kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko dyan siya makulong. Dito, pag nakulong yan, dalawa lang yan . Magkaroon ng kasunduan sa gobyerno para hindi siya idiin. Parang yun ang nangyayari ngayon kay Revilla. Mamaya, kikwento ko sa inyo yun. Diba? Bakit? Si Bernardo na siyang kung saan nakatanggap na limpak na salapi. Aba, iniba niya ang kwento na hindi daw siya at gusto mag-state witness. At ang tinuro si Revilla. Ano yun? Diba? Yun yung sinasabi ko na posibleng ex-deal ang nangyari. Turo ka ng iba. Kami nang bahala sa'yo. Ligtas ka na. Witness ka na. Hindi ka na may sala. Absuelto ka.
Tila ganun ang nangyayari. Kaya nga ako, delicates to pag pinauwi to. Dalawa lang yan eh. Magkaroon ng kasunduan na, wag mong didiin yung mastermind. Gagawin ka namin magturo ka na lang ng iba. Kasi may mga nagsasabi pa nga. May nagtanong sa akin ito Hindi kaya pag-uwi niya dito, ituturo niya na si VP Sara Duterte? Hindi. That could sound funny. That could sound absurd. Pero pwedeng-pwede nilang gawin yan. Alam niyo kung bakit? Yung ang mga kwento ni Madriaga, pantanga eh. Diba yung paintings, yung cheque, na parehong numero, tapos parang mali yung date. Yung mga discrepancy na halatang halata na, sinasakyan pa't sinasalsal pa ng media. Saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Ibig sabihin, katatawanan na yung sinasabi ni Madriaga, abay tila, totoo pa sa iba, lalong-lalo na pag may pera. Kasi nga, alam naman natin na mga lintik na media bayaran. So they can turn this around. They can use Saldico for their own benefit. They can use Saldico for them na makinabang. Ano yun? Magturo lang siya ng iba. Hindi si Marcos, hindi si Romualdez, magturo lang siya ng iba. Tapos ang usapan. Or, baka, pag hindi pumayag, pero sa tingin nyo, hindi papayag yun? Hindi. Ikaw, ito. Sa Caracas ni Zaldico. Yung walang, alam mo yun, yung walang konsensya, walang kaluluwa na ata yan eh. At nahuli na siya at sinabihan siya. Kunwari lang ikaw, kayo tatanungin ko. Kunwari, binantaan si Zaldico, sinabi niya, umuwi ka ng buhay, pero magsalita ka at isumbong at iba ang ituro mo, or umuwi ka ng, alam mo na, mamili ka. Kung sa tingin ninyo, sa inyong opinion, isulat nyo dyan sa baba, sa tingin ninyo, yung katulad ni Zaldico at maninindigan niya para sa bayan? Sa tingin ninyo, sa tindi ng kanyang konsensya, sa tindi ng kanyang konsensya sa kanyang ginawa. At sabihin na natin dahil sa kanyang ginawang hindi maipaliwanag, maraming nangamatay na biktima ng baha. Ibig sabihin, walang konsensya. Sa tingin ninyo, kung sakaling bantaan yan, kasi remember, nagsalita na siya, itinuro niya na si Marcos, itinuro niya na si Romualdez. Ano pa kaya ang maaari? Posibilidad pag umuwi siya dito. Yung totoo. Kaya ako, ayoko siyang umuwi. Sa totoo lang baka mabili niya pa yung kulungan eh. Kayang-kaya niyang bilhin yung buong kulungan eh. Baka pagawa pa siya ng kondo dyan eh. Sa dami ng pera niya eh. Mali-maleta, tandaan ninyo Yan ang ikinuwento nung 18 na dati niyang security. Mali-maleta yan. Sa tingin niyo, lahat ng maleta na yun napunta sa iba? I doubt. So ano ibig ko sabihin? At least, kung sa ibang bansa sa makulong, you cannot bribe them. Mahihirapan kang i-bribe. Oo, siguro, hindi naman 100% na walang tiwali sa ibang bansa. Pero, kahit papaano, mas mahigpit dyan kaysa dito. Sa atin, naku po. Baka nga VIP pa yan pagdating sa airport. Diba? Baka VIP pa yan. Sunduin pa yan mismo ni Torre. Si Torre na naman. Hindi, totoo. Hindi na si Torre. Alam mo kung sino nang i-epal dyan. Pusa tayo. Oo. Number 1 i-epal dyan, si John Vico.
Pag umuwi yan si Zaldico, ang susundo dyan si John Vico, magbibida-bida yan. Sasabihin niya, accomplishment ko to. Alam mo kung sino yung dating ganyan? Si Abalos, di ba? Si Abalos yan ang accomplishment daw niya yung kay pastor, yung mga ganong eksena, tapos yung pala tatakbo lang na senador. Kaya ngayon, dahil may pangarap tumakbong presidente, etong si John Vic, ay malamang sa malamang siya ang magbibida-bida dyan. Pupunta yan sa airport, susunduin. Pwede namang sunduin ng pulis lang, pero epal yan. Number 1 epal yan Ha? Kaya ako, mas gugustuhin ko ng wag umuwi yan, makulong dyan. Para talagang maramdaman niya yung kulungan. Kasi dito, pusta tayo, baka ikulong lang niya sa konto. Diyan, mabulok sa dyan. Sana nga hindi siya ibigay ng Prague. Di ba? Kasi wala naman na siyang passport. Huwag niyo nang pauwiin. Ibulok niyo na lang dyan. Isama niyo sa mga malalaking katawan dyan. Kasi malalaking katawan ng mga German dyan May kumblo kaya dyan? May mga bayit kaya dyan? Sa bagay. O ito. Paganda ito yung paliwanag ni Roque. Kasi si Roque, alam naman natin, international law. Ang alam niyan. So, magandang pakinggan natin itong komento ni Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinakamalaking balita po ngayon ay di umano, nahuli daw po itong si Zaldico dyan po sa Czech Republic. Well, kailangan naman po ngayon pag-usapan natin ano bang katotohanan at ano bang mga fake news. Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? Ayan. So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at makokorroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila ang mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang nanai-check, yan ay revoked na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days, bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila,
na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang Nako. passport, na Nako. kapag siya ay nadetina, sasabihan Nako. na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nako Nung po. una po kasi, ako'y Nako. nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po Nako. yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, Yan! talagang alam niya na may banta Yan! sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. Yon! At yan po Yon! ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya ng nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero Nako. sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito Yon. sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa Nako po. na nais siyang patahimikin. Sino ang Kaya gustong nga po ngayon, pumatay? pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Bakit? Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya Oh. magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr. Nako! Marcos Sr. tuloy. Ang Marcos Junior! Jr. Si Marcos Yon. Jr. Si Bongbong Oh. sa Oh. katiwalian. Ayun. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Nako. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico. Kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang Ayun. pamilya. Tandaan natin, Nako ang po. in-expose niya, korupsyon hindi lang ni Marcos Jr. doon sa 100 billion, kundi yung smuggling. Smuggling Nako. pati sa pagkain na ginagawa Oo. ng First Lady Di Umano at Yun. ng kapatid ni First Lady Dadali mo. Di Umano. Nadali So, mo. Zaldico, kung nasan ka man, Ah. karapatan mong humingi ng asylum. Sasabihan kanila na may karapatan kang humingi ng asylum, humingi ka lang. Dahil malinaw na malinaw, gaya ng sikat ng araw, na meron kang karapatan, meron kang well-founded fear na pwede kang gurgurin, patayin, dahil ikaw lang ang magiging susi para mapanagot ang presidente at ang kanyang pamilya sa kanilang Yon. katiwalian. Yun. Stay safe. Maraming Yun. salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Oo. Ito para sa kaalaman ninyo hindi ko ho pinanood dyan. Ngayon, sabay ko hong pinanonood at nire-reaksyonan. Tama kami ng pag-iisip, patatahimikin, yayariin, gugurgurin. Di ba? Talagang yayariin talaga. Sabi ko nga ho sa inyo. Sa totoo lang po Sa totoo lang. Dito mo makikita talaga na mas maganda, dyan na lang siya. At dyan na lang siya ikulong. Di ba? Kesa dito, tapos magsalita na siya. Kasi dito, basang-basa ko na. Mukhang yayariin lang siya dito o di kaya talagang gigipitin at pipiliting magbago ng kanyang statement. Bakit? Para nga naman, hindi madiin ng kanilang amo. Di ba? Nako. Tapos ituturo si VP Sara Duterte. Hindi ito. Kasi baka sabihin ninyo, napaka-imposible naman yan. Hindi ho imposible.
Ito nga, magtataka ka nga dito. Tingnan mo to, ha? Ito. Papakita ko sa inyo itong picture na to. May papakita ko sa inyo. Kasi, eto, apakalinaw. Kung maalala ninyo, yung kaso kay Revilla, wala namang nagsabi doon kung hindi si Bernardo lang, si Yusek Bernardo lang. Walang ibang nagtuturo kay Revilla kung hindi si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, siya ang pinakamaraming nakulimbat di umano sa flood control, di ba? Tapos, ang nangyari, sa dami niya, may paiyak-iyak pa siya. Bigla niyang itinuro si Revilla, tapos biglang nag-apply ng witness bilang witness, state witness. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, no? Kita niyo yan? Nababasa niyo yan? Oh. Ito, may relationship to kay Zaldico. Siyam na testigo, bigong maidawit si Revilla sa Bulacan Flood Control Mess. Bigo sila. Ibig sabihin, nasa baba. Mula na magsimula ang pagdinig noong April 6, 2026, siyam na testigo na ang iniharap. Nino? Ng Office of the Special Prosecutor. Gobyerno nagarap, ha? Hindi sila Revilla, gobyerno nagarap upang tutulan ang aplikasyon ni Revilla para sa bail. Ngunit, wala ni isa ang nakapagpatunay na anumang koneksyon ng dating senador sa naturang proyekto. Siyam yan. Walang nagsabi na merong kinaugnayan si Revilla. Pero nakakulong si Revilla. Ang malaya at tila bayani ay yung maraming ninakaw. Saan ka nakakita sa Pilipinas ng ganun? Nakakatawa, di ba? Kasi, sabihin na natin, halimbawa lang, may mga nabayaran si Revilla, 3, 4, pero siyam yan, at ang nagpresenta, gobyerno natin, tapos walang ni isa nagsabi sa kanila, oo, meron akong talagang kaalaman, meron akong direktang kaalaman na si Revilla ang may kasalanan, si Revilla nakatanggap. Wala ni isa sa kanila nakapagsabi na nagharap, gobyerno, hindi ang kampo ni Revilla. Ito pa, dagdag. Para ipapakita ko lang sa inyo. Bakit ko sinasabi to? Bakit? Kasi kaya nilang baluktutin ang katotohanan sa pamamagitan ng pera. Kaya nilang gawin yan. They can do that. Diba? Magkano lang sinoli ni Bernardo sa mga dumaang pera sa kanya? Pakita ko lang sa inyo, ha? Itong balita na to. Abot daw sa 800 milyong piso ang halaga ng pera na dineliver ni dating Public Works District Engineer Henry Alcantara kay Zaldico. Kabilang yan sa binunyag niya sa pagharap sa Sandigan Bayan bilang state witness sa flood control case laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Humarap sa pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Tumayo siyang testigo para sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado sa umano'y higit 92 million pesos ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Nabanggit ni Alcantara ang paghatid umano ng milyones kay Zaldico noong 2023. Sa kanyang testimonya, nakilala raw niya ang dating kongresista sa pamamagitan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naghahanap umano ito ng distritong pwedeng mapaglagakan ng pondo para sa flood control projects. Taong 2022, 519 million pesos ang pondo para sa mga proyekto sa Bulacan sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero sa sumunod na taon, lumobo ito ng 6 billion hanggang 8 billion pesos. Grabe, oh. Pagsisiwalat pa ni Alcantara, Grabe yung paglobo, di ba? nasa 30 hanggang 35% lamang ang natitirang pondo para sa implementasyon ng flood Lupit. control projects. Habang Nako po. 25 hanggang 30% naman ang Nako. napupunta sa mga proponent. May bukod namang 30% na mapupunta sa contractors para sa royalties at retention. Nasa 2% naman ang pinakamalaking porsyentong kanyang nakukuha.
Nasa 800 million pesos daw ang pinakamalaking halaga ng pera na na-deliver ni Alcantara para kay Ko. Ginisa naman si Alcantara ng kampo ni Revilla kung makukumpirma ba niyang ibinigay mismo sa dating senador Ayan, eto kung binigay niya mismo. ang kickback. Pero pag-amin ni Alcantara, hindi niya alam kung naibigay nga mismo kay Revilla ang pera. So, hindi alam. Walang alam. Walang alam si Alcantara kung binigay. Kanino lang niya nalaman? Kay Bernardo. So, anong tawag mo dun? Herse. Sabi lang niya, binigay niya kay Revilla. So, wala kang direct na kaalaman. Hindi ka sure. Diba? Kita niyo yung katarantaduhan? Kita niyo yung kalokohan nila? Walang kinalaman, hindi nila alam. Basta ang alam niya, binigay ko kay Bernardo. Sabi ni Bernardo, binigay niya kay Revilla. Ang daling gawin yun eh. Ako, halimbawa alam mo sa Pilipinas, uso yan eh. Yung name dropping. Diba? Mahuli ka pa nga lang ng pulis, tawagin mo na. Kamag-anak ko si Mayor eh. Uncle ko si Mayor eh. Sino Mayor dito? Si Belmonte. Nasa Maynila ka. Tanga ka. Hindi, totoo, di ba? Sabihin mo. Ito, tito ko, general to. Sa sobrang name dropping, iba nga ang pangalan ng plaka nila, attorney. Di ba? Ganun katindi sa atin. Ginagamit yung pangalan ng iba para makagawa ng kalokohan o makalusot, di ba, sa batas. Etong si Bernardo, siya lang ang nakakaalam. Wala nang ibang tao na nakakaalam na binigyan niya si Revilla. Kung anong ebidensya? Wala. Paano ko sabihin sabihin ko, halimbawa lang ako, di ba nakikita nyo yung picture ko noon, panahon ni Pangulong Duterte, na nanonood siya sa akin, nai-interview ko siya, nakakapunta ko sa Malacanang noon. Paano kung gamitin ko yung pangalan ni Pangulong Duterte at humingi ako ng kickback sa mga congressman? Oy, gusto mo bang malakas ka kay Duterte? Kita mo itong picture na to. Yeah? Ganun ang hilig ng mga Pilipino. Tingnan niyo si Madriaga. Gamit na gamit si BP Sara Duterte. Kaya ingat na ingat ako sa mga ganyan, mga nang name drop. Kaibigan ko si ganito, kamag-anak ko si ganito, ninong ko si ganito, kumpare ko si ganire. Wag ingat kayo sa mga gayaan. Mag-ingat kayo. Eto, hindi, inutusan ako ni Revilla. Ako yung proponent si Revilla dito. Di ba? Hilig nila dyan eh. Paano kung ginamit na si Revilla at kinikback yung pera para lang sumunod yung mga tao? I-deliver lang daw kasi ito ng kanyang driver kay Yusek Bernardo. Si Bernardo ang nagsabing si Revilla umano ang proponent. It only strengthens our defense all along. That si former Senator Bong Revilla does not have any participation or any involvement in the so-called alleged ghost flood control project. Very, very false. Ano bang gusto niyo sabihin? 1,000%? 100%? It's totally absolutely false. It's Sa absurd! tanong kung saan galing ang pera, sabi ni Alcantara, ito raw ay galing sa mga kontratistang nag-advance payment umano sakaling lumusot sa national budget ang mga proyekto. Pero itinanggi ni Alcantara na siya mismo ay dawit sa anumang ghost projects. Pinagalitan pa nga umano niya ang mga empleyado sa Bulacan 1st District Engineering Office nang malamang non-existent ang flood control project sa Pandi, Bulacan. Kasunod ito ng revelasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong nakaraang taon. Sa tansya ni Alcantara, mula 2022 ay nasa 10 hanggang 15 beses na nag-deliver siya ng pera kay Bernardo na suma total ay pumapalo ng 1.7 billion hanggang 1.8 billion pesos. Nakatakda namang humarap si Bernardo sa pagdinig sa bail hearing ni Revilla sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles. Ayan, di ba? So, bakit ko kinikwento ito sa inyo? Again, kaya ako, ayoko talaga umuwi dito si Zaldico. Kasi, sa tingin ko, babaguhin na yung kwentuhan dyan eh. Bago na yan, sigurado ko. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Yariin yan
parang di na makapagsalita. Kasi nagsalita na eh. Tandaan ninyo, if there is no witness, there is no crime. So pag niyari yan, there is no crime. Mapapawalang bisa yung mga sinabi niya. Tama, mali. Or, you change your story, you're alive. Ano sa tingin ninyo? Kung ikaw si Zaldico, anong gagawin ninyo? Kung sinabihan kayo ng ganon. Remember itinuro niya na si Marcos. Itinuro niya pa si First Lady. Itinuro niya na si Romualdez. Sa tingin niyo, safe siyang umuwi dito? I don't think so, ladies and gentlemen. I don't think so. Talagang delicate ang buhay niya dito. Mas mabuting dyan na siya. Dyan na siya at, alam mo yun, dyan siya makulong. Pwede naman siyang makulong dyan eh. Ha? Hindi, ako sa akin, mas gusto kong dyan na lang siya makulong eh. Kasi, at least, ano siya, talagang kahit pa paano, maparusahan siya. Kasi kung dito lang, wala. Pucha. Baka magtayo ng condominium yan dito eh. O kaya maging ano pa yan eh. Di ba, isipin niyo yan ha, baka maging special pa yan eh. Ito ano lang, ito'y pangkatotohanang usapan lamang ito. Sigurado tayo, hindi yan ano eh. Ito pa, may papakita ko sa inyo ha. Kasi, isa pang katawa-tawa ay yung kay ito. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Diyan po sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito eh? Surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan? Pinagkaguluhan po. Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Hindi ko na papanood. Ano ha? Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na? Surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at parang ito ka mo, parang surprise witness nila. May sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw bakit yung surprise? Marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng mali-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Paano daw po talagang maibihin, makakita ng probable cause? Kasi tama siya dun eh. Kasi hindi naman court eh. Hindi korte yun eh. Kung surprise yun, dapat talaga doon na yun. Alam mo, kung maalala ninyo, di ba, si Attorney Baligod, tinatanong namin na ilabas siya ng lahat. Anong sabi niya? Hindi pwede. Kasi pag inilabas ko na namin ngayon at umabot kami sa korte, mapapagandaan na nila yung sagot nila. Pero kung sasabihin namin to sa korte, sabihin, tatawagin nilang surprise, matataranta ngayon yung mga involved. Hindi sila makakasagot kasi hindi nila napaghandaan. Importante yon. So therefore, if that is important in a court of law, dapat important yun na ilabas si Madriaga sa Senado na. So what's the purpose? Definitely the purpose is propaganda o for optics na masiraan lang si BP Sara. Di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa
sufficient informed. Una po Sufficiency yan. informed. Opo, oo. Tatlo yan eh. Sufficiency informed, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Ano ha? Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal. Yan, opo. Oo. Ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga kapatid, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito eh. Opo. Kaya ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweed, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya, parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, oo. ang quantum of evidence noon ay probable cause. Opo, oo. So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na may batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence ay yung tinatawag nilang prima facie. Prima facie, opo. With sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost na yun eh. Almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Opo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun ganito. na nga po, Tatanungin ko ganito. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Kaya nga yung piskal. Ngayon nga, madali na siyang tanungin eh. Kasi remember, under oath na siya eh. Sa Kamara. So, tatanungin na siya ngayon nung mga kapalpakan niya doon. Nakapaghanda tuloy lalo sila BP Sara Duterte. So, yan yung sinasabing pag ikaw talaga hindi abogado, huwag ka nang magmagaling. Nagmagaling to mga congressman natin eh. Kaya pulpul talaga eh. Pulpul talaga mga animal eh. Nagmagaling eh. Mga hindot eh. Yan ang problema eh. Pag nagmamagaling, nadadali. Di ba? Sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna. Opo. May nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina. Ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang mo? Sir, halika. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal. Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Ito yung complaint mo?
Opo. Nako, Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang ano eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, pero mga ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na iminamatweed nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing kami. Yes po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang siguro ang sinabi niya halimbawa, affidavit, ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang ganun ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness, para halimbawa gamitin nila. Against Vice President. Unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon siya, prima facie. Nung tinatanong ata siya, balita ko lang naman wala namang corroborative evidence eh. Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Para walang ganoon eh. Mukhang siya lang po ata. So bagsak siya. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking Opo, yun. Isa pa yun. May hindi na nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero sa akin lang naman, Kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin eh. Ganun ba? Kahit nasabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon eh. Ang merong trial, ang trial sa sa Senado talaga dapat, Senate Court na po. So yung bahagi na yun boss, sa kanya, ito yung aming tuntunin eh. Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon? Ang problema... At saka dapat susuriin mo, yun bang mga sasabihin niya? Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution? Yes po, Kasi mga complaints baka naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable eh. Identified lahat yun, di ba? Ayaw, napakaganda ng sinabi ni Marcoleta. Kaya alam nyo kaya mga kababayan bantayan nating mabuti ang mga susunod na kabanata rito kay Zaldico. Dahil kung totoo na may mga gustong maunang patahimikin siya bago pa siya magsalita, lalong dapat mapagmatsyag ang publiko. Bantayan natin. At kung sakaling bumaligtad man siya at ilabas ang mga nalalaman niya, sigurado, naku po, yari na naman si BP Sara Duterte. Kaya mga banateros, gusto ko marinig ang inyong opinion? Gusto ko mabasa ang inyong opinion? Totoo bang may gusto magpatahimik kay Zaldico? O isa lang itong haka-haka? I-comment ang inyong opinion. I-like at i-share ang video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe dahil dito sa Banat Bay, kay Banat Bay, hindi tayo nagpapadala sa drama lang. Binabanatan natin ang katotohanan. Dahil pag tama, palakpakan. Pag mali,
Banatan. Ayun po, ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas.